So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-unbox na rin natin finally ang isang in-demand ngayon na budget smartphone na lumabas ngayong July 2025, which is a Tecno Spark Go 2. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga K-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng first impressions natin dito sa Tecno Spark Go 2. And finally, dumating na ang in-order natin. Sobrang bilis lang nito dumating. I think 2 days lang dumating na po itong Tecno Spark Go 2 nung in-order ko siya. At ang magandang balita ngayon hanggang July 24, 2025, pag clinic nyo itong view products natin dito, magkakaroon po kayo ng special YouTube voucher galing sa YouTube. Syempre, pag clinic nyo yan, makukuha nyo pa ng sobrang baba lang itong Tecno Spark Go 2. Kaya ano pang hinihintay nyo kung gusto nyo makuha ng mas mura, super duper below SRP, i-click nyo na po yung view products dito. Pero ano nga muna ba ang SRP na itong device na to? So si Tecno Spark Go 2 for the 3GB64 ay may presyo na 3299. Tapos yung 3GB 128 niya ay mayroong presyo na 3599. So napakamura, very affordable nga kumbaga itong Tecno Spark Go 2. Etong kinuha natin, syempre yung 3GB 128. I think nakuha ko to ng 3,000 pesos. So, below SRP ko rin siya nakuha. Kaya, kumbaga, when it comes sa affordability, talagang marami nag-aabang na itong Tecno Spark Go 2. Kasi to be honest, mas mura po ito sa Infinix Smart 10 na halos magkapareho lang sila ng specifications and design. Pero since dito sa Tecno Spark Go 2, ang isang factor lang dito kaya ba't siya mura is yung RAM. Hanggang 3GB lang. Even yung 128 niya in-offer is 3GB. Pero kilala natin si Tecno, time goes by, naglalabas sila ng mas better RAM at mas better storage. So hopefully, sa holiday season, maglabas sila ng 4GB 256 or 4GB 128. Hindi natin alam. Pero ngayong release date pa lang ng Tecno Spark Go 2, ito po yung available. At yun nga, matik mo, kuha nyo na lang to ng 2,000 plus pag clinic nyo tong view products natin dahil meron po kayo agad-agad na voucher mula sa YouTube. Ang napili nating color is yung titanium gray. Tulad nga ng sinabi ko sa first impressions ko, very identical yung design neto sa iPhone 16. Solid din naman yung specs niya kasi binabasa natin yung specs neto yun sa first impressions natin. Maganda rin naman yung karamihan na specs na ma-offer niya. Tapos makuha nyo ng 2 plus. Grabe, napakasulit po. Tapos 128 pa. So tara mga J-Vlog, samahan nyo ko yan box. Itong bagong labas na Tecno Spark Go 2. Ito yung box ng Tecno Spark Go 2. Ayan, very identical din naman sa box ng Tecno Spark Go 1. At ito na naman tayo sa taas ng box. Hindi po to 6GB of RAM. Ang RAM po talaga niyan is 3GB of RAM lang plus 3GB of extended RAM. So, total of 6GB. Pero syempre, pag bibili kayo ng smartphone, ang pinaka may natitignan nyo yung physical RAM itself na 3GB of RAM. 128GB of internal storage. Ayan, Spark Go 2. 4 years long-lasting fluency. Meron tayong 120Hz, 6.67 inches, IP64 water and dust resistant. Ano to? Free link, free call without signal. Uy, magandang feature to ha. Sa likod naman ng box, meron tayong IR blaster na mga specs. 30 megapixel main camera, 5,000 mAh battery, 15 watt fast charging rate, 4.5G fast network and side fingerprint scanner. Unisoc 7250 siya. So, okay na okay ito. At ang napili nating color is titanium gray. And doon nga sa ating first impression, very identical yung design nito sa ever popular ngayon na iPhone 16. So, compare natin siya mamaya. Okay, open na natin ito. At nung in-order ko to sa online, syempre, binuksan natin siya. At para maging rin tayo, naging mapanuri tayo, in-unbox natin siya while taking a video para sigurado tayo. Kunyari meron discrepancy sa delivery, meron tayong proof na ipakita sa online. Ganun din ang gawin nyo. So, ayan siya. Tecno Spark Go 2, 120Hz screen refresh rate, 6.67 inches, IP64 water and dust resistant. Ayan, dual speakers. Mamaya na to. Tingnan natin yung content ng box. Meron tayo ditong brick and let's see. So, sad to say, ang included na brick niya is 10 watts. Pero I think it's up to 15 watts fast charging rate siya. So, hindi po fast charger yung included sa box ng Tecno Spark Go 2. Nandito yung ating Type-C cable. Nandito ang ating baby SIM eject tool. Meron tayo dito 12+1 warranty.
warranty card, and of course, si Marin Jellycase at very unique si Marin Jellycase ngayon. In fairness, gumaganda na rin ang Marin Jellycase ng Tecno. So, meron na siyang color, kakulay nung binili nating smartphone. At tingnan nyo naman yung uka niya. 'Di ba? iPhone 12 na iPhone 16 na iPhone 16, no? So, yan lang naman yung content ng box. Very simple. So, next, let's proceed to the main event, yung smartphone. So, this is the Tecno Spark Go 2. Ayan siya. Tanggalin natin siya sa plastic niya. At tingnan natin yung color niya. Anong color ulit to? Titanium gray. So, in 3, 2, 1. Bam! So, di ba? Very, very identical yung camera module niya. Ayan, sa iPhone 16. So, iPhone 16 look-alike. At ito, marami pa ring dito, naniniwala na pag tinanggal daw nila to wala raw warranty, mababoy. Hindi, tanggalin nyo na yan kasi ang pangit niya sa likod. Ang tinitingnan niya sa warranty yung box at yung serial kahit nga walang resibo eh. Ayan, tanggalin nyo na yan. Pangit yan sa likod. O, di ba? Ang ganda. Tecno Spark. So, very premium looking. Very iPhone 16 looking. Ayan. Di ba? Lookalike na lookalike niya yung iPhone 16. Siyempre, malaki lang siya. Parang iPhone 16 Plus, so, di ba? So, titanium gray siya. Very, yun lang yung medyo nalungkot lang ako sa part nito. More on serious color itong Tecno Spark Go 2. Sana mga fun color like the iPhone 16, di ba? Mas okay siguro pag ganun. Ito kasi parang mix ng 16 tsaka Pro Max eh. So, yan yung kanyang single camera setup. So, single camera lang yan. Huwag kayo malinlang dahil I think this is the IR blaster. O, wala kasing IR blaster sa taas eh. Or sensor siya. Ayan. Same din sa Tecno Spark Go 1 eh. Ayan siya. Meron tayong flash dito. Matte finish pero siya, polycarbonate or plastic back. Yung frame niya is plastic din. So, nandito sa right side niya is yung ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Very slim itong smartphone na to with sleek design. Sa taas naman ng smartphone, okay, it's a dual steer speaker. So, secondary speaker nandito sa taas. Sa left side is yung SIM tray. Tingnan natin kung hybrid ba siya or hindi. Let's check. Marami rin kasing gustong makita ang SIM tray ng smartphone out of the box. So, let's check. Okay. Hindi siya hybrid SIM card slot. Magandang balita. So, pwede siya lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman ng smartphone, meron tayong 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at speaker grills. So, sa bibili rin na itong Tecno Spark Go 2, good news, meron na siyang screen protector out of the box. Open na natin itong smartphone na to. Yan. Tecno powered by Android. Habang nagsiset-up, kabit natin si Marin Jellycase. So, yun nga, hindi na transparent si Marin Jellycase. Hindi nyo na makikita yung color ng smartphone nyo. Pero in fairness, mas gumanda yung included na Jellycase out of the box. Mas maganda siyang tignan, no? Pwede na nga siyang permanent case. Kasi usually, pag Jellycase, iba temporary. Ito, pwede nyo nang gawing permanent case. Maganda yung included. So, setup ko muna to. Balik ako kayo. So, yan, na-setup na natin si Tecno Spark Go 2. So, for me, mas better yung included na na case compare sa Infinix Smart 10, yung main na kalaban na itong smartphone na to. Again, it's an Android Go edition. Tingnan nyo naman yung mga pre-installed na application is light versions. Pero again, with the kind of chipset na meron to, kaya po nito yung mga full version ng mga applications. So, tingnan natin yung my phone niya, Tecno Spark Go 2, 3GB of RAM, 13 megapixel main camera, 5K battery, HD 720p resolution with Android 15 out of the box. And ayun na yung niya. Maganda dito, meron na rin siyang Tecno AI kahit sobrang mura, powered na ng AI ang device na to. And when it comes sa storage niya, out of the box, meron na rin siyang update din. Oh. Meron na rin nakalabas na update. So, tingnan natin kung ilan na yung nakaing storage niya. Ayan, ang nakain na storage niya out of the box is 17.38GB. Usually talaga sa yan, sa firmware or sa system data yan, yung kumakain ng malaking data, ng malaking gigabytes out of the box. So, yun, napakaganda. Display-wise, very basic for an entry level, for a budget smartphone. So, tingnan natin yung display niya.
Sa display, refresh rate is up to 120 Hz screen refresh rate. At maganda rin dito sa bagong update ng iOS is pwede na natin custom refresh rate. Yung mga gusto nyo lang na gawing 120 Hz. Ayan, settings natin, gawin natin 120. Ayan. Para ma-feel natin talaga yung pagka 120 Hz refresh rate niya. Ayan. Sobrang smooth naman mga ka-J-Vlog so far. Netong Tecno Spark Go 2. So yun mga J-Vlog, na-unboxan natin ng Tecno Spark Go 2. Next is gusto ko magbigay sa inyo ng first impression hands-on ko dito sa device na to. So siyempre nagbigay tayo ng first impression based sa kanyang specs. Ngayon magbibigay ako ng first impression ngayon na hawakan na natin or nagamit na natin ng actual etong smartphone na to. So tanggalin muna natin yung magandang case niya, di ba? Maganda na rin yung ini-include ni Tecno. Buti pa si Tecno, mas maganda yung case compared sa Infinix Smart 10. Sobrang cheap. Kumbaga, ang tigas-tigas, tapos wala ng protection. Ito, diba, maganda. Pwede mo nang gawing permanent case to kasi hindi siya naninilaw. So, first natin is yung display. So, all goods naman yung display nito. Maganda nga na binalik nila sa 120 Hz kasi nga doon sa... Siguro hindi nga talaga upgrade yung Spark Go 1S dahil parang downgrade siya eh. 90 Hz tapos mas pangit yung chipset. Dito kasi binalik nila sa 120 Hz screen refresh rate. I hope sa Tecno Spark Go 2S mas maganda naman na yung ilagay nilang specs sa Spark compare sa Spark Go 2. Pero yun, 120 Hz for a price tag na 2 to 3,000 pesos, napaka-solid niyan, di ba? Sobrang mura. Tapos, HD plus 720p and punch hole display na rin itong si Tecno Spark Go 2. Ito yung maganda dito. Kumbaga, modern design ng smartphone and mabilis din yung kanyang refresh rate. At since naka-iOS din to, meron na tayong custom refresh rate. Kumbaga, pwede nyong iset yung refresh rate sa mga application kung gusto nyo lang ng 90 Hz, 60 Hz, o 120 Hz para mas makatipid ng battery. Pero yon next naman na mga J-Vlog sa kanyang chipset. Yung chipset napaka-solid for a price tag na 2 to 3,000 pesos. Kunin nyo na to. Mabilis din yan. Unisoc 7250, same din ang chipset sa Infinix Smart 10. Mali G57, sobrang sulit. Hindi po mabagal yung chipset na yan, lalo na sa budget smartphone. Compare sa mga ibang brands na nagbibigay ng Power VRG 8320 or 22 sa GPU na yan, sobrang bagal niyan. Like the G36, G50, Unisoc, T03, yung mga ganyan, T100 ba yun? Basta yun, mga mababagal na chipset dyan sa 2 to 3,000. Ito, 2 to 3,000, snappy chipset naman ang binigay nila. So, abangan nyo na lang yung game test natin, pero panigurado makaka-handle po ito ng mga modern games today. Next, sa RAM at ROM, again, ang SRP niya for the 3GB 128 is 334, almost 34, di ba? Sulit pa rin, kasi 128, 34, hands down na dyan. Few hundred of pesos lang ang difference niya sa 64. Kaya suggest ko sa inyo, kunin nyo na itong 128 at paniguradong hindi magiging mabenta yung 64. Kasi etong kukunin ng mga consumers yung 128GB kasi 64GB is a big no-no na yan ngayong 2025. Pero sa price tag niya na 2,000, bagay naman siya kumbaga. Pero kung magiging practical kayo, mas okay na sigurong kunin nyo yung 128 tapos few hundred of pesos lang naman ang kanilang price difference. So yon, okay naman yung RAM at ROM niya sa kanyang presyo, sulit din naman siya. Again, pag bibili kayo ng smartphone, always manage your expectation. Medyo nakakalungkot lang kasi ang dami pa rin nagre-reklamo. Binili nyo lang naman yung smartphone ng 2, 3,000, 4,000. I don't know bakit nagre-reklamo pa kayo. Ang ganda na ng mga specs na ino-offer ng mga brands today. Compare naman nung year 2020, 2021, 2022. Sa ganitong presyo, bihira lang kayo makakabili ng mga gandang specs na hindi po mabagal ang chipset. Kaya ako, syempre, nasaksihan ko yung innovation ng mga smartphones nung nagko-content ako. And habang tumatagal, pamura ng pamura at gumaganda na yung specs sa budget and entry-level segment. Again, expect nyo na yan kasi may nakikita ko, pangit doon yung chipset, ganyan-ganyan. Magkano nyo ba nakuha? Kung nakuha nyo ng 10,000, 15,000, pangit ang chipset, talagang magreklamo tayo. Kung nakuha nyo lang ng 2,000 yan, tapos yung chipset niya, ganito, 7250, okay po yan, di ba? Meron ako nakikita ang comment dyan sa baba. Yung mga nag-expect kasi gusto nila mga malalakas sa chipset tapos mura. Wala pong ganun. Walang ganun. Next, mga ka-J-Vlog, sa kanyang
speakers. Dual ear speakers. For a smartphone na 2 to 3,000 pesos, ito rin yung magiging huge advantage ng Tecno Spark Go 2 sa mga competitors niya. Next, design and camera. Tingnan nyo naman ang design, very identical of course sa iPhone 16. Pinagtabi natin sila kanina. Kaya matik pag ginamit nyo ito outdoor, yung mga hindi aware sa colors ng iPhone 16, pagkakamalan talagang iPhone 16 to or 16 Plus. Kasi very identical nga yung kanilang design. Pero again, yung camera nito ay isa lang. Parang props lang to, and I think blaster to or IR blaster siya kasi meron siyang infrared sensor or siguro infrared sensor yan. Isa lang po lente nito, 13 megapixel. Pero design, hands down, napaganda. Very identical din sa Infinix Smart 10. Pero yung Infinix Smart 10 kasi parang mas iba yung shape ng camera module niya compared dito na sobrang identical po sa iPhone 16. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng smartphone sa murang halaga na mukhang iPhone 16, dito na kayo sa Tecno Spark Go 2. Next, battery and fast charging rate. So, yun nga, 5,000 mAh. Malaki po yung battery capacity niyan for a budget smartphone. 15 watts, good news. Fast charging naman siya. Ito na rin yung pinaka-minimum na siguro natin makukuha sa 2 to 3,000 pesos. Pero the sad part, yung included po na charger is 10 watts lang. Diba? So, bibili kayo ng fast charger pa. Meron naman ako marirecommend ng fast charger. Ilalagay ko rin to sa link. Ito, View Products. I-click nyo na to sa View Products. Etong Ugreen 20 watt PD charger. Napakamura lang nito, nasa 200 pesos lang ata to. Ilalagay ko po yung product link nito dito sa View Products and kasabay nitong smartphone. Kung gusto nyo magkaroon ng fast charger ang inyong Tecno Spark Go 2 kasi hindi po fast charger ang included dito. So, mas better gumamit kayo ng third-party original brand like Ugreen at napaka-cute, very aesthetic. So, yan and pinakalas mga J-Vlog, of course, sa ingress protection. Ito rin yung isang magiging malupit na feature ng Tecno Spark Go 2 sa price tag na 2 to 3,000 pesos. Again, paulit-ulit tayo sa presyo para maging aware yung mga consumers natin kung bagay ba yung specs sa presyo. So, IP64 water and dust resistant is a huge advantage ng Tecno Spark Go 2 when it comes sa kanyang price tag. Biruin mo, may protection sa tubig. Pwede to as a navigating tool. Matalsikan man to ng tubig, umuulan ng malakas. No worries, hindi po siya masira. Pero pag nilublob nyo sa tubig, iba na po usapan yan. Ang pwede po malublob sa tubig with that kind of protection is IP67 pataas. IP66 pababa, pwede lang po yan matalsikan ng mga tubig. Okay? Para maging aware po tayo. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Tecno Spark Go 2. Napaka-solid na budget smartphone today. Kung interested kayo, wag na kayo mag-alala. Nandito na yung View Products. I-grab nyo na yung chance, makuha to ng sobrang mura dahil meron po tayong YouTube voucher. Kunin nyo na po yung YouTube voucher natin para makuha ng bagsak presyo itong Tecno Spark Go 2. At kung naghanap kayong charger, Ugreen 20 watt power adapter na dito rin sa ating View Product.